Gusto ko mag-good vibes kayo eh. Magkano na utang ng Pilipinas? O, pasok. Lumobo na sa 19.07 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. O, 19 trillion ang utang ng Pilipinas. Mantakin mo. Kung makaisip ka ng mga programa, magpapalipad ka ng racket, tapos inuutang mo lang yung pera. Para kang umutang ng pera sa kapitbahay mo para meron kang ipang bingo. Diba? Ulul talaga eh. 19 trillion na ang utang natin. Oh, noong 2024, mga bossing, ang budget natin tumaas ng 3 trillion. 2025, ganun pa rin. Ngayong 2026, ganun pa rin. 2027 na budget natin, yung proposed nila, mas mataas na yata yan ng mga daan-daang bilyon. Sa dami ng mga pera na yan, pucha, magugulat ka. Walang mga infrastruktura. Walang mga ospital, walang mga eskwelahan, wala. Kahit papaano, nakikita ko dyan sa Maynila, o kahit papaano nakikita ko sa Maynila, meron silang mga bagong eskwelahan. O nakikita ko may mga bago silang mga establishmento. O pero magaling man kasi talaga yung mayor nila doon eh. Balimbing yung mayor nila. O yung mayor nila, ang loyalty niyan talaga nasa syudad ng Maynila. Hindi ko naman siya sisisihin tungkol doon. Oo, ang mali lang naman talaga sa sinabi ni Bongbong is wala siyang nakikitang ginagawang kasalanan ni si Isko. Ang mali lang naman ni Isko yung sinabi niya na wala siyang nakikitang kasalanan o nakikitang mali ni Bongbong. Yun lang eh, pero yung pagiging mayor niya, yung ginagawa niya sa syudad niya, yung pagsipsip niya sa administrasyon, okay man lang yun kasi syempre ama ka ng syudad mo eh. So gagawin mo lahat ng makakaya mo para maitaguyod mo yung tahanan mo, which is yung Maynila ang tahanan niya. So doon, naiintindihan ko siya. Ang hindi ko lang talaga siya maintindihan nung sinabi niya na wala siyang nakikitang mali sa ginagawa ng administrasyon. Paano may makikita kang mali, nakafocus sa'yo yung mga proyekto. So ngayon, ang nakikinabang talaga ng bonggang-bongga is yung Maynila. Yung syudad ni Mayor Isko. Good job to him kasi napakagaling niya mambola. Mantakin mo, nabola niya si Bongbong para yung mga programa, yung mga pamimigay ng libreng bigas, ilagay sa Maynila. So taas ang kamay natin diyan kay Bongbong. Ay kay Isko. Wala tayong issue niyan. Pero ito na nga, 19 trillion na utang ng Pilipino, wala kang nakikitang pagbabago, palubog pa tayo ng palubog. Tapos isisisi na naman nila yung utang nila na yan kay Duterte. Nung panahon ni Duterte, ganito kalaki inutang, gago. Nung panahon ni Duterte, yung inutang ni Duterte mula sa unang taon hanggang sa 6 na taon, inutang lang ni Bongbong ng 3 taon. Magugulat ka, wala tayong pandemya ngayon. Nung panahon ni Pangulong Duterte, may pandemya pa. May pandemic, libre ang bakuna, libre ang mga ospital kapag na-COVID ka. Oo, pero kaya malaki ang natin noon. Kaya malaki ang ating inutang noon. At saka meron yung unprogrammed funds. Oo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, malaki ang unprogrammed funds kasi nga meron tayong krisis na kinakaharap. Meron tayong krisis sa terorismo. Meron Maute, ISIS, Marawi, di ba? Tapos aside from that, nagkaroon pa ng COVID. So talagang yung unprogrammed funds ng gobyerno natin, talagang lumobo nung panahon niya. Ang problema, tapos na yung pandemya eh. Tapos na yung pandemya at halos maubos na yung mga terorista sa Pilipinas. Pero mas malaki daw ngayon ang unprogrammed funds. Ipapaliwanag yan ni Aimee sa Vox Populi eh. Gulat na gulat daw siya kasi bakit ganun? Sobrang laki ng unprogrammed funds natin. Wala naman tayong krisis. Wala naman tayong pandemic. Bakit dumoble pa from yung may pandemic kaysa sa ngayon? Paano binulsa? Tarantado eh. Ibinulsa eh. Nitong Hunyo, ayon sa Bureau of Treasury, tumaas ito ng 2.8% mula sa 18.55 trillion pesos na utang ng gobyerno noong Mayo. Katumbas ito ng higit 518 billion pesos na nadagdag na utang sa loob lang ng isang buwan. Imagine. 18.55 trillion. Sa isang buwan, putang ina, nadagdagan ng 1 trillion. Saan dinala ni Bongbong yung 1 trillion sa isang buwan? Nasaan na yung Maharlika Investment Fund? Akala ko ba, pag kami Maharlika Investment Fund na inubos na yung mga pera ng GSI, SS po, taragis yan. Lahat nag-invest dun sa Maharlika Investment Fund na yun. Sabi nila, pagka ginawa natin yun, hindi na daw tayo mangungutang. Ba't palaki ng palaki utang natin? Hindi na daw tayo mangungutang kasi yung Maharlika Investment Fund, yun na yung magpupondo ng mga proyekto dito sa Pilipinas. Isang galing to. May, June, July. Puta, kakatapos na ng July. June, July, 2 buwan, 1 trilyon ang inangat. Saan mo din nila yan? Sininghot mo yan, BBM? Saan mo din nila 1 trilyon na yan? Pucha, pinasok mo sa puwet ng asawa mo? Mga walang hiya kayo. Saan napunta yung pera na yan?
sa taba nung anak ni Rapi Tulfo, ganon. Hindi natin talaga alam no, kung kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi ko 'to binabalita para magalit kayo. Binabalita ko ito para malaman ninyo. At baka may maloko pa yung mga yan pagdating ng eleksyon, iboto nyo pa yung mga kandidato niyan, ha. Ganito na ginagawa sa atin, baka iboto pa natin yung mga kandidato niyan. Dapat kahit isang senador, isang congressman o kahit sinong mayor, basta tumakbo under sa alyansa, under sa ticket ni Bongbong Marcos, dapat i-down natin yan. Antangan nyo na talaga. Oo, nagkanda paos-paos na kami rito para i-expose lang sa inyo yung mga kasalanan ng mga ito. Tapos boboto nyo pa rin yung mga yan sa halagang sa halagang 1,000, ha. Paano yan, Boss D? Lumog na ba talaga tayo? Oo, simula nung nanalo si Bongbong, lumubog na tayo. Pero huwag kayong mag-alala kasi tayo mga Pilipino, malalakas man ang ating loob. Ano man tayo, hindi man tayo basta-basta sumusuko kahit naman ganito kahirap ang buhay natin. Ilang daan taon tayong inapi-api ng mga Espanyol, 'di ba? Sanay tayo sa hirap, sanay tayo sa dilubyo. Kumbaga, ginawa ng Panginoon ng Pilipinas na mahirap kasi nga yung mga tao sa Pilipinas ginawa niyang matatag. At on the other hand, kahit na ganun ang estado ng buhay natin, tinan mo, kahit ganun ang estado ng Pilipinas, pag pumunta tayo sa ibang bansa, kita mo, lahat ng klase ng hirap, basta nanggaling ka sa Pilipinas, sabi nga nila, if nanggaling ka sa Pilipinas, you can go anywhere and you can succeed anywhere kapag ka Pilipino ka. So, yung Pilipinas, training ground ito ng kahirapan, mga bossing, dahil nandito lahat, ikawatan, demonyo, abnormal. Andi dito lahat. So kapag ka dito, itong training mo sa buhay, lumaki ka, tapos nagpunta ka sa ibang bansa. Pagpunta mo sa ibang bansa, maniwala ka. Ikaw ang pinakamagaling na tao doon. Bakit? Kasi galing ka rito sa bulok eh. So pag nagpunta ka sa isang lugar na may sistema, putya, magfo-flourish ka doon. Ka doon, mag-e-excel ka doon. Magaling ka. Ganun yun. O kaya yan. So, wag kayong mag-alala kasi tayo mga Pilipino matiisin tayo. Lahi nga tayo nakangiti kahit nga nasusunog yung bahay, nagtatawanan pa yung mga tao. Di ba? Yung bahay nyo nasusunog talaga. Ganun pa yung mga tao, nagbibiruan pa eh. O hindi ba? Nagbubuhos kayo ng tubig, pinapatay yung sunog, nag-aasaran po, galaw-galaw, baka ma-stroke ka. Nagaganunan pa yan. So ang mga Pinoy, talaga yan? Ang tank build tayo. Oo. Para tayong mga tangke na kahit anong ibato mo sa atin, nasasaktan tayo, pero mabilis tayong makarecover. Pagka hindi na yan ang presidente, kapag hindi na si Bongbong ang presidente, sigurado ako, aangat tayo ulit. Kaya lang, huwag kayong tatanga-tanga. Huwag kayong tatanga-tanga, ha? Kasi kapag umangat na tayo, putang ina ninyo, mga bobo rin kasi kayo eh. Katulad ni Pangulong Duterte, umangat na tayo. Putsang ina, biglang binoto si Bongbong. Magnanakaw yung tatay, magnanakaw yung nanay. Anong inaasahan mo? Magtatrabaho ng matino yan? O, ganun yun. So, kailangan tuloy-tuloy. O, limbawa, nanalo si Inday. O, susunod. Kung sino yung mga ikandidato, ikampanya ng mga Duterte ulit, na mga matitino, yun yung ating iboboto. Huwag na kayo mag-alala kayo. Sabihin nyo na naman, kasi nga binoto namin si Bongbong dahil kay Inday. Huwag kayong mag-alala. Oo, hindi na mauulit yan. Wala nang ikakampanya si Inday na ikasasama ng ating bayan. Sabi ng Treasury, bunso dito ng mga kulang na budget ng gobyerno at ang patuloy na pagsuporta sa ating infrastructure investment. Putang ina, yun daw pera na yun, napunta daw sa mga infrastructure investment. Gago, nakita mo ba yung building? Nakita mo yung building dyan sa picture na 1, 2, 3, 4, 5, 6, putang ina ninyo? Walang bagong kalsada eh. Yung subway nga huminto na eh. Putang ina niyan eh. Tapos ininvest daw yung pera na yun sa mga infrastructure. Gago talaga kayo.